never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. So time check, 5:45 AM. Nandito na kami sa may stopover dito sa Benguet. Alagpas na kami ng Baguio, so hindi na kami masyadong hindi na ako masyado nag-video doon kasi madilim din naman. So ayun, dito tayo magpapa-medical, then breakfast bago tayo pumunta doon sa next stop ng tour papunta sa Mount Pulag. Hindi. Same for you. Same for you. So yun, medical done, fit to work, fit to climb. So 150 yung bayad dun sa medical. Check lang yung BP, yung pulse rate, and then check lang kung may mga maintenance ba. So okay naman, makakaakyat tayo. Baba na tayo, balik tayo sa van. So ito yung van, high roof na van, so komportable siya. Then 15 lang kami sa isang van, so may pwesto, hindi siksikan, which is maganda. So yun, waiting na lang tayo na umalis. Papunta na tayo, I think yung susunod dito is yung DENR na seminar. Pero parang mga 8 AM pa yata yung start ng first batch ng seminar. So, antay lang natin matapos lahat ng kasama natin sa van, sa breakfast and medical, then siguro alis na rin tayo.
notify anyone in sa baba, sa Metro Manila or in your place. Yun, pwede rin naman sabihan ngayon. Kasi pagdating natin sa may homestay, wala na signal doon. And unfortunately, wala rin daw hanggang ngayon, kuryente doon. So, hindi tayo makakagamit ng mga piso wifi. Tapos, as you may have noticed din, maraming van, expect nyo yung maraming volume of hikers ngayon. Ang orientation natin is mag-start ng 8 a.m. Per batch is 8 groups siya. So most likely tayo medyo tanghali na. So, second batch, third batch. For every orientation, mga 30 to 40 minutes yung nangyari yun. So, it depends din yan kung gaano katagal din mag-sermon. Mismo din yan. Aside from that, ayun guys, patience lang ulit while waiting. And magna-notify din ako sa mission natin kung turn na natin. Tawagin naman yung group natin na Pick and Trails, Troy. Okay? While waiting, pwede muna kayo matulog or may kainan din naman doon. May taho dyan, strawberry. So yun, DENR time. Antayin natin yung session natin. So most likely, matagal pa yun. Kaya start time muna tayo dito. Para pagkano diretso pasok na pag-uwi. So yun, waiting lang tayo dito sa orientation sa DENR. Pang second batch yung grupo namin. So, patapos na yung first batch, maya-maya tawagin na rin kami. So ito tayo sa loob ng orientation, medyo jam pack. Orientation done. Paglabas natin dito, balik tayo sa van, then punta tayo ng homestay. So yun, kakatapos lang ng orientation. Balik na tayo sa van and papunta na tayo sa ating homestay sa may Ranger Station. So let's go. Dadaan natin dito yung famous na Mount Pulag, Tahoe.
5, 6, depende kapag ready na. Pero kasi since wala tayong kuryente, baka mas maaga para meron pa tayong liwanag. Tapos ang wake up call natin later around 12 midnight. Then ang alis natin is around tomorrow ng 1 p.m. Ang house rules namin dito is clean your own dishes after meal. Tapos yung CRs po natin meron sa baba. May heater, 2 sa baba. Meron din dito kasi walang heater dito. So basically, ihian lang siya. Kaya nyo naman yung lamig. Pwede kayo maligo dyan. Wala din akong kuryente. Ayaw nga pala. Wala kuryente. So, wala din pala talaga. Ewan ko lang kung may dyan. Okay, so update lang. Dito na tayo sa Bapan's Homestay. Dito tayo mag-stay sa duration ng stay natin dito sa Pulag. So from ngayon hanggang bukas. So ito yung room natin. Shared room siya. Bali may 4 na kama. And 1 week nang walang ilaw dito dahil sa bagyong Juan. So walang heater. And wala tayong ilaw mamayang gabi. Pero meron naman tayong dalang portable light na magagamit natin mamayang gabi. Then magagamit din natin siya mamaya pag akit natin sa summit. So yun, time check parang mga magwa 1 PM na. So free time natin to. Mamaya i-serve yung lunch na kasama nung package natin. And yun, after ng lunch, pahinga. Then yung start ng hike is 1 AM ng Sunday. So kailangan ready na kami by 12 midnight or at least before 12 dapat gising na kami. So yun, basta tayo. So ito yung pinaka main area ng homestay. Maraming rooms. Diyan ako nagstay noong 2023. Tapos meron din siyang mga snacks. So, mini honesty store. Kasi pag kumuha ka, syempre kailangan bayaran mo. Parang gusto ko magkape. Or no, chocolate na lang siguro. Okay. Sige, kape na lang tayo. So, Swiss mix. Pero mamaya natin babayaran. Common tayong pera. Okay, so time check guys, 5 PM na. Nakatulog kami after ng lunch. Pinahinga ko muna kasi wala pa akong tulog simula kahapon. So yun, after matulog, naligo na ako para habang maliwanag pa, para mamaya hindi na natin po problemahin pang maligo after ng weather. So dito ako sa labas, gahanap ako ng tindahan pero mukhang wala. So balik na tayo sa homestay kasi malamig. Naalala ko kasi may tindahan dito eh. Then ito yung homestay namin. Bapan's Homestay. Okay, so meron daw tindahan dito sa may taas. Tingnan natin. Merong tali. Mataas. May clearing bus.
Success. Para lang dito. Tayo nakapagdala. So yun, nakaserve na yung dinner. So lumabas lang ako saglit para bumili ng, pero dinner time na namin. So pakita ko yung menu para sa dinner. Again, kasama yun sa package na kinuha namin. Mabaho. Hindi pwede nga rin sa loob. Tama po, sobrang lalig na to ay. Feeling ko ano. Kailangan ng data. Oo na, sila na sa gila ka. Tapos bawa-bawa lang. Hindi, wala talaga pinatira. Wala. Hayaan yung mga paa nyo mababasa agad kasi magiging discomfort siya. So kung medyo hindi kayo maglakad, discomfort niya. So yun, going to rough road, tapos maputik na part, tapos going to mossy. To Camp 1 kasi, sa part na yun, paahon siya. Yun, dun na yung start ng unang ahon, medyo mahirap dun. Guys, dun pa lang may mga sumusuko na. Hindi namin sa tinatakot kayo or what. Pero kasi dito sa Pulag, malamig talaga siya. And ang kalaban nyo dyan is sa hypothermia. We also recommend kapag nakaka-feel na kayo ng hindi okay or parang hindi nyo na kaya, andyan lang yung bundok, better to go back na lang. Pero as much as possible, gusto namin mag-proceed kayo. So, ayun, dahan-dahan lang. Take 5 lang kapag kailangan, huwag kayong magmamadali. Take 5 means pahinga lang. Sabihan nyo lang yung guide, naka-assign na guide sa inyo na hindi magpahinga. Water break. Doon pa na magkakaroon ng possibility na magkagulo-gulo. So make sure kapag sumisigaw kami ng peak and trails, lapit lang kayo sa amin, tas gigilid muna namin kayo para mag-rescue. So yun. After that, Camp 1 to Camp 2, banayad lang naman yung hike doon. Expect nyo siguro 2 to 3 hours, depende. Ay, balik pala from Ranger to Camp 1, doble, mga puffer, yung may mga heat pad kaya dyan ready nyo na lang. Also additional, from Camp 1, there's a 2 water source. Kung hindi kayo maselan sa tubig, pwede kayo uminom doon. Pero pag maselan kayo, we recommend na at least magdala kayo ng 1 to 2 liters of water. Pero yung spring water naman malinis. Kasi kung mababawas kayo na mababawas ang layer guys, ang hassle, legit. Tapos maputik pa yung trail. Kapag yung bag nyo sa putek or, di ba? Basta ma-hassle. Same time, punta tayo ngayon sa Ranger Station. Hahatid tayo ng van. So yung van na sa sinakyan natin, punta dito ko sila dito sa Ranger Station. Doon tayo i-meet ng guide. Tapos doon na mag-start yung lakad natin. Mahangin sa labas. Hindi si Karen. Nagsisabi. Mismo. Huwag kayong kuproceed hanggang hindi si Ate Karen. Ang guide natin sa unahan, okay? Siya dito Kasi pa. mamaya mapasama sa ibang group. Huwag naman. Okay? Stick na tayo sa group natin. And then next guys, Niloko niyo chan ko eh. Irish. Okay? So, Karen, Irish, Tumala, umakyat ka, weekend ah. Jezabel. Hi, Jezabel! Di ba? Oh my God! Isa rin na tayo kasama. Kasi Kahit isa atin si Vince kay Nila. Okay? So, kasi baka mamaya matakot kayo, ay wala na akong kasama. Hanggat hindi nyo pa nakikita sa Ate Elsie, safe pa kayo. Hindi pa kayo naiiwan ng kasama namin yung doppelganger ni Ate Elsie. So, magiging tag to.
Wait guys, dalawa pala yung magiging sweeper natin. Para just in case, para wag naman sana may bumalik. Naglagay ako ng dalawa tayo ha, sa paglalakad doon sa part na yun. Huwag na kayo magbagal. Kasi may nag-report kahapon na parang may nakitang crack. So, para let's say, huwag na kayong mag-stay doon. So, lagpasan nyo na lang kagad. Hindi naman siya sobrang haba. Saglit lang naman yung part na may landslide. And then may, may hawakan din naman doon. Pero huwag yung sasandalan ha. Iwas. Okay? So, ready naman na lahat. Yes, guys, good na. All goods na. Wala na bibilin. Kompleto na sa gamit. Yes, ma'am. Okay? Anyone na pwede mag-lead ng prayer before tayo mag-start? Anyone, guys? Time check. 2 a.m. So, medyo malakas yung patak ng ulan. Actually, hindi siya ulan. Parang ang gilang ng ulan. Kasi, kita ko yung stars tsaka yung moon. So, hopefully, meron tayong clearing na makikita sa summit. So, kita na. Dahil ilang araw na umuulan dito, medyo maputikit rin. So, medyo umiinit na kasi nagpapawisan na tayo, pero hindi natin matatanggal yung jacket kasi mapabasa naman tayo. Yan, so mag-video lang tayo kapag safe ilabas yung camera kasi minsan lumalakas yung ulan, so medyo mahina ngayon kaya tayo mag-video. Tayo ng Camp 1. Ito na yung start. Then, sabi ng guide natin, 1 meter apart.
Welcome to Kampuan na. Punto muna kayo, sir. Sa may open. Wait lang. Welcome to Kampuan. Sa Samsung Galaxy ano? Wala bang ano? Thank you po. Dalawang sapatos na nalipos sa tubig. Kasano? Camp 2. Ervin! Ano? Pang 9 guys. Wait lang, may nagpo-proceed pa eh. On our way to Camp 2. Sabi ng tour guide natin medyo gradual na to kumpara sa paakit ng Camp 1. So yun lang, yung panahon talaga yung kalaban natin kasi uulan tapos sobrang lakas ng hangin. Hindi ako makapagsalita. Nahingal ako. Hindi na ako makita. Sobrang dilim. Medyo gradual na nga yung akyat dito sa papunta ng Camp 2. Nga lang lakas ng ulan, maputik pa din, tapos lakas ng hangin, so advisable talaga na mag-prepare kayo ng tamang susuotin nyo panglamig. As much as possible dapat yung windbreaker na jacket. So yun, steady pace. So far nasa kalahati na daw tayo papunta ng Camp 2. Medyo maabot pa din, so mag-wish na lang tayo ng clearing.
guys, welcome to Mount Pulag Camp 2. Pick and trails, dito sa mga Saan guys sa camp? Mas yung hangin tsaka Huwag mo na yung portrait ka na. bagi. So, nakarating kami dito sa Camp 2 ng mga 4:15 ng umaga. So, medyo madilim pa. So, meron pa kami enough time para abutan yung sunrise sa summit. So, sana meron talaga. Ban 1. Tara. Pulang. Binabaybay natin ngayon yung grassland papunta sa summit. Obviously, sa sitwasyon ng panahon, walang clearing. It's okay. Hindi naman natin pe-predict kung kahit maganda yung panahon sa lababa pagdating dito. Hindi natin masabi. So, better luck this time. Kami sa grassland, still on the way papuntang summit. Obviously wala tayong sunrise at sea of clouds na madadatnan. Break. Konti na lang, parang mga 30 minutes na lang daw papunta sa summit. Pagod na ako.
Punta tayo sa pool. Summit. So, nalakas na nga. Wala pa din bakas na sinig na araw. Guys, walang experience. So maya maya parang tayo panibali na naman to. Guys, sa summit. Kita nyo naman. Sobrang puti ng dapat. Matulas. Hindi ko naman basa. Mas mapakit na kasi mabasa. So, tayo. Ito yung mossy forest. So ayun, fast forward, nakabalik na kami ng homestay, nakaligo na rin, nakapag-lunch na din, and ngayon waiting na lang kami na umalis, pabalik ng Baguio. So bago yan, papakita ko muna sa inyo to. So yun, bago ko i-end yung video, hindi man ito yung ini-expect kong magiging weather dito sa Mount Bulag, pero again, hindi naman natin talaga pwedeng asahan na laging merong sea of clouds na madadatnan dito sa Bulag, especially mga ganitong panahon na nag-uulan, tsaka katatapos lang ng bagyo. So ayun, marami pa naman chance. Tsaka naka-experience naman na tayo ng sea of clouds. So, okay na din. Parang ibang experience na naman to. Kasi every time na aakit ako ng Bulag, parang iba yung experience na nararanasan ko. So, this is something new. Medyo nakakapagod siya, pero satisfying, tsaka masaya kasi na-reach natin yung summit. Right. So kung gusto nyo mag-book ng Mount Bulag tour, ilalagay ko dyan yung pangalan ng Facebook page tsaka yung link kung saan nyo sila pwedeng i-message. So yun lang, balik na ako sa hotel kasi umuulan na. Thank you ulit sa panonood. Salamat!